At so yun, hello, what's up mga boss? So yan, welcome back muli sa ating channel, July Ems. At syempre for this episode, sa video natin na to, eto naman, mag-share na naman tayo ng isang bright idea natin about sa tiling works pa rin. Pero, hindi lang basta tiling works yung i-share ko sa inyo. Dahil meron tayong gagawin na project, so bali, ngayon lang tayo magbibigay din ng ganitong tutorial video. So, gamit kasi, dito sa video na to, gagamit tayo ng washout or yung ating T-balls na ihahalo natin sa ating design na tiling works. So, bali meron tayong ikakabit dito na 60 by 120 na tiles. So, bali sa video na to, i-share ko na rin sa inyo kung paano natin ikinakabit yung mga malalapad na tiles. Para dun sa mga baguhan na tile setter natin, alam nyo na yung idea kung paano yung pagkakabit ng malalapad na tiles, di ba? And then, at kung paano rin yung paggagawa ng P-balls or ng ating washout. Paano yung proseso niya, paano hinahalo yung P-balls natin, ano? Matututunan nyo yan dito sa video na to. Napakadali lang nitong pag-aralan. At kapag napanood mo to mga boss, sinisigurado ko sa'yo, kahit hindi ka marunong, magagawa mo ito. At syempre mga boss, bago muli tayo mag-umpisa nitong ating tutorial video, baka naman, pwede nating i-subscribe itong channel natin na July Ems. At syempre, pa-follow na rin ng ating Facebook page, July Ems. So yan mga boss, so bali ito yung ating area na itatiles. So bali dito natin na gagawin yung ating design na gagawin. So bali ayon yung mga tiles na yan na gagamitin natin dito, yan yung mga tiles na binaklas natin dun sa bahay nila. At so para magamit natin at hindi masayang, dito natin gagamitin yung mga tiles na yan. So bali yung mga tiles na ito nga pala mga boss, lalagyan na natin ng borders, hindi na natin na gagamitin yan or ikakabit ng dikit-dikit kasi may mga tiles na bingkong na, no? So yan, nabingkong siya nung bumaklas na siya, bumitaw na siya dun sa kanyang setting. So yan naman, nung bagong bili yan mga boss, syempre mga tuwid yan. So nabingkong na lang siya dahil nga dun sa dahan-dahan niyang pag-aangat. And then yan, nililinis lang tapos kakabit natin ulit dito. And then dito naman, ang gagamit natin, dry pack system mga boss, yung gagamitin natin. So nakikita ninyo, may buhangin tayo ditong nakakalat. Gagawin natin, babasain muna natin. Yan. So ibababad muna natin yung buhangin natin sa tubig. So para yung buhangin natin, makasipsip lahat ng tubig. So bago natin ihalo itong ating semento. So ganyan yung proseso ng pagdadry pack natin mga boss. So wag nyo munang paghahaluin yung buhangin at semento nang hindi nyo pa nababasa yung buhangin kasi magbubuo-buo yan. So kaya kailangan pasipsipin natin muna ng tubig yung buhangin bago natin ihalo yung semento. Yan. So estimated na tubig nito mga bossing 16 to 20 liters yung ating pwedeng ilagay or depende dun sa buhangin na ginagamit natin kasi merong buhangin na matakaw sa tubig, meron din naman buhangin na hindi. Yan. At dito naman sa side na to mga bossing, nakita nyo meron tayo ditong adhesive na ipinrepair. So ito yung gagamitin natin na adhesive na ilalagay natin sa likod ng tiles, and then ito na rin yung gagamitin nating pang-grouting doon sa ating flooring. So ito mga bossing ha, lagi nyo tatandaan, bago tayo mag-install ng tiles doon sa ating area, kinakailangan unang-una malinis yung area natin. Walang dumi, walang alikabok, or walang mga langis. Para nang sa ganon, yung grouting na gagamitin natin ay kakapit ng mabuti. So may iwasan natin yung pag-angat ng ating grouting. At basain nyo muna. No, basain nyo. So wag naman yung sobrang basa. Basta basain nyo lang siya para make sure mas kapit na kapit itong ating grout na gagamitin. So ang grouting na ginagamit namin, adhesive. Mga boss ha, adhesive na may Ready Fix. Yan, ito yung additives na nilalagay namin dito, ABC. And then itong ating adhesive na to, nagagamitin, lalagyan natin to every one bag, mga 5 to 10 kilos lang ng cement yung ihahalo natin. So para dagdag tibay na yun mga bossing. So bali yung layout natin mga boss, hindi ko na masyadong didiscuss yung layout, no? So dahil ito naman open area, so ang gagawin lang natin kapag makaka-encounter kayo ng mga ganitong design na gagawin natin, may mga design yung ating gagawin, isentro nyo na lang. So bahala na kayong magsentro. Either isentro nyo yung tiles doon sa kanyang edge or sa pinaka-sentro ng tiles or nung mga borders natin. And then ang importante lang naman dito, dapat levelado, eskwalado, yun lang naman ang isang importante, no? So saka na natin ulit tatalakayin yung layout kapag tayo nandun na sa bahay. Yes, so mga boss, ito na yung ating dry pack. So bali ganito yung dapat maging texture niya, parang sinangag. Ayan. Then hawakan nyo mabuti, kukuha kayo ng sample. So hawakan nyo, and then pakiramdaman nyo, tingnan nyo kung basa lahat. Ayan. So pag yan ay na-compress mamaya, yan, magiging ganyan siya. So okay na to, no? So bali ang ratio natin to mga boss is 1:4, isang sakong semento, at 4 na sakong puno ng buhangin.
At so yun mga boss, bali ito kita nyo, ito na yung kinabit natin na 60 by 120 na tiles. And then meron tayong nilagay na pagitan o borders na 4 inches or 10 cm. So bali ito yung lalagyan natin ng pebbles, yung ating magiging washout, yung mga pagitan na yan. Dahil nga, gaya ng sabi ko, itong mga binaklas na tiles na to ay may diferensya na, bingkong na. So hindi na talaga sila pwedeng ikabit ng dikit-dikit dahil hindi na natin kayang remedyohan yan. Dahil ito nga ay mga pinagbaklasan na, no? So kaya ganyan na lang yung naging remedyo natin. Nilagyan natin ng design. So para magamit natin tong tiles na to at hindi mahalata yung diferensya niya. At the same time makagawa tayo ng magandang design. So abangan nyo mga boss yung paglalagay natin ng pebbles dito sa mga pagitan yan. So maganda yan mga boss. Magiging maganda yung kakalabasan yan. Gawin natin step by step nating installation. So una, basahin yung ating area. Kailangan malinis na. And then lagyan natin ng grouting. Ayan, so bali yung grouting na gagamitin natin mga boss, ito. Itong nakikita nyo kinakalat ko sa flooring, pwede tayong gumamit ng purong adhesive na may ready fix, pwede tayong gumamit ng purong semento na may ready fix, at pwede rin tayong gumamit ng semento at adhesive na pinaghalo basta may ready fix. Ayan yung mga grout na pwede nating ilagay dito sa ating flooring. Yan, napaka-importante mga boss lagi yung pag-grouting, no. So bago tayo patong ng ating sand base na gagamitin or yung ating halo, yung ating setting. Kailangan nakapatong yan sa grouting. So para mas maging makapit yung ating halo, so kaya nilalagyan natin ng grouting. Next step naman na gagawin natin, lalagyan na natin ng ating sand base. Ito, so yung ating grout na yan, lalagyan na natin yung ating sand base. Ayan, so bali next step natin, pagkatapos nating ikalat yung mortar, kukumpakin muna natin gamit yung ating tiles na kakabit. So yan ba mga bossing, no? So kapag tayo magkakabit or mag-i-install nitong 60 by 120 na tiles or yung malalapad na tiles, sinesuggest ko or nire-recommend ko na gumamit kayo ng glass section or tile section. So para sa handling at sa pagbubuhat ng ating mga tiles, lalo na malalapad, hindi kayo mahihirapan. Kaya yung nakikita nyo, yan, ganyan lang yung dalawahan, yung section na ginagamit natin para mas mabilis nating mabuhat yung tiles. Yan, so bali ang purpose natin mga boss, kaya natin kinocompact yung ating sand base nang sa ganon, masiksik natin yung halo. And then para makita natin yung mga portion na walang laman or kulang, nang sa ganon, madagdagan natin. So kaya napaka-importante ng ating compaction na tinatawag. So bali sa compaction natin, ito mga bossing, pwede tayong gumamit ng rubber mallet. Kung wala kayong rubber mallet, yung iba nga, martilyo lang, puluhan na martilyo, yun ang itutok-tok. Pwedeng rubber mallet. Pwede rin kayong gumamit ng ganito, bumili kayo mga boss ng tile vibrator. So ito kasi hindi na tayo kailangang magpukpok. Pindutin nyo lang yan. Yan. Diba, magbabibrate na siya. At, kayo na. Hindi nyo na kailangang magpukpok. So bali, sa pagkukompact natin, kukompakin lang natin yung taas ng setting ng ating sand base kung siya ay sapat na ba, kung levelado na ba siya, or depende dun sa sand base na gusto nating pagkabitan. Okay? At so yun mga boss, so pag natanggal natin yung tiles, makikita na ngayon natin yung mga portion na kulang sa setting. Yan, lagay lang natin yung mga kulang hanggang mapuno. So para pagkabit natin ng tiles, 100% na walang ampaw. Yan, tapos kayo din nyo lang yung mga tubig. Okay, so pag natapos na natin yung ating preparation, ng ating compaction, o na-retouch na natin yung mga lubog-lubog, ang next step naman, itong tiles natin, lalagyan natin ng adhesive yan. Adhesive na puro, pwedeng adhesive at sementong pinaghalo. So ang adhesive natin 25 kilos ng adhesive, 10 kilos lang ng semento, okay na mga boss yun. Ang importante may ready fix. So bali ito, padadaanan natin ang notch trowel natin, trowel, yung ating rodelang may ngipin. So ang mainly purpose nito mga bossing, kaya natin ginagamitan ng rodelang may ngipin, number 1 mga boss, para pantay yung ating adhesive. Yung dami, amount ng adhesive sa buong part is pantay, pare-pareho ng sukat at dami. And then isa pa, syempre, dun sa ating paglalagyan naman, pinupunasan din ng adhesive, tapos pinapadaan ng rodelang may ngipin. So ang purpose naman, pangalawang purpose, para hindi masyadong makongest or masyadong magsiksikan yung ating adhesive. So kaya pinapadaan ng rodelang may ngipin, so para mas madali yung compaction. At syempre mga boss, kapag okay na yung ating mga ginawa, last step, syempre ikakabit na natin yung ating tiles.
Ayan. Bali, patadaan natin ng vibrator, paikot. So, para every side, ay sigurado natin na makokompact. Okay? At so yan mga bossing, kapag okay na, so double check nyo na lang pwede kayong gumamit ng level bar para sa ating levelasyon. Pwede kayong gumamit ng laser para mas accurate. Pwede rin kayong gumamit ng tanse. Depende sa inyo na mga bossing, no? So kayo na ang bahala na diskartehan nyo na kung paano nyo itatama sa level yung inyong mga tiles. So bali yan, ganun lang kabilis. Mga boss, yung pag-install ng ating 60x120 at make sure lang mga boss, syempre pinaka-importante, itong 60x120 kasi mahilig to sa pokpok, mga boss. Yung ating 60x120. So hindi yan na tinitipid sa pagpopokpok, no? Okay, so ganyan lang mga boss.